perennial problem ito, yung distribution. Hindi pa rin nila talaga nalulutas. Tama kayo, kanina nakikinig ako Mm. na malalaki na yung mga tanim nating palay, saka lang dadating yung pataba, yung binhi, late na rin. Kaya madalas, alam mo ginagawa ng mga magsasaka doon sa mga dumating na punla ay ng mga binhi. Ayun, pinapatoka sa manok. Yun namang mga pataba na late na dumating, aanhin pa nila yun, hindi na pwedeng isabog dahil nakapagsabog na sila. Ayun, Mm. ibibenta, isuswap doon sa mga pwedeng pagbentahan, palitan ng kung ano. Mm. Okay. So, yun yung perennial problem talaga yan. Taon-taon, yan ang problema ng DA sa ating mga magsasaka. Okay. So, ibig sabihin sir, wala din po talagang kahit na isang, nabalitaan din yung mga magsasaka diyan po sa inyo na, nabigyan or nakatanggap po nitong mga SANA fertilizer subsidy po? May mga dumadating, kaya lang huli na nga, Mm. late na. Noong nakaraang sakahan, kumuha sila ng mga ano yan, yung mga nagtitinda ng abono at doon kinukubra ng mga farmers gamit ang mga staff. Ngayong taon, ganun din. Kaya lang palaging huli yung nangyayari. Mm. So, sobrang haba ng Hmm. Bakit po kaya, Sir Rodel ano, sabi niyo nga parang, perennial problem na po ito. Bakit po kaya, hindi pa rin po hanggang sa ngayon natutugunan po ng Department of Agriculture ito? Kulang po ba, sa mga panawagan or problem na lang din talaga ito within sa DA po, sir? hindi natin masagot ng diretso yan Okay. dahil sila naman talaga ang may problema diyan um, mahirap magkomento dahil Mm. lagi na lang nating sinisita yung DA sa ganyang aspeto. Sana mas agahan, yun lang yung pinakamainam. Gusto nilang makatulong talaga, mas agahan nila yung distribution bago pa magsakahan. Kasi alam naman ng ng yung planting season yung schedule ng planting season, alam nila na bandang Mayo o before May pa lang magsisimula na ang pag-ready para sa tag-ulan. So minsan dumadating yan mga bandang Agosto na. Mm. So paano na yung mga nauna? Mm. Kaya dapat tingnan yan ng pamulaan ng agriculture, si Sec. Laurel. Ay, Oh. Chu Laurel. Okey po. So, naniniwala din ba kayo or sumasang-ayon po ba kayo, Sir Rodel, dun sa pahayag po ni Engineer Rosendo ng SINAG na sabi niya nga po ano, pangamba po ito na baka may posibilidad raw po ano, na mga tinatawag pong ghost deliveries raw po ito, sir? Kaya hindi nakakarating sa mga magsasaka. Ay, nako. Malamang. Kasi kung yan yung observation nila, marami pang problema in the past. Mm. Tama siya na baka may mga ghost delivery. In the past, mas matindi pa na nagkakaroon ng swapping. Yung nirelease na binhi ay hindi yun yung galing sa DA. Pinapalitan nila ng mga inbred. Ganun. So, tama si engineer. Malamang may mga ganyang modus diyan sa DA. Okey po. So, ibig sabihin, rin po ba dito sir ano, like you mentioned nga po kanina, hindi na mapapakinabangan po ng mga magsasaka yung mga abono or, yung iba meron ba talaga gano'n sir, binebenta po kung sakaling darating pa po yung mga abono, sir? Hindi naman nila mabebenta ng magandang kwan yun kasi Mm. sino pa ang bibili noon? May mga pinagbibilhan talaga tayo, mga seed growers. So yung magsasaka, wala silang choice kundi ipatoka na lang sa manok yon or subukan nila na gamitin sa susunod na sakahan. Mm.